Mariing kinundina ni Senator Risa Hontiveros ang panibagong pahayag ni Chinese Embassy Deputy Spokesman Guo Wei na tinawag niyang bastos at walang paggalang. Ito ay kaugnay ng naging reaksyon ng dayuhang opisyal sa resolusyon ng Senado na bumabatikos sa naging asal ng China laban sa ilang mambabatas. Iginiit ng senador na tila gustong maghari-harian ng China hindi lang sa dagat at social media kundi pati na rin sa loob ng Senado. Binigyang diin niya na ang ganitong undiplomatic stance ay lalong nagbibigay ng dahilan para madaliin ang pag-aproba sa naturang resolusyon. Tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Ang gampanin ng bawat tanggapan. Parang yung nakalagay sa Biblia. Opo. Ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa pagtitipon nito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, ay talagang idinrowing doon ang function, ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat eh. Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to eh. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aking tinatanong hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? Dapat yung sagot ay may katiyakan. Definido dapat, tama. Definido, may katiyakan, may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable presumption. Kasi, debatable. Paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore Tariela. Yun ang problema. Yung assumption of regularity is a disputable presumption. Kasi, debatable. Paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na,
Pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga O maski na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Mas pinasarap na chicken nam nam nam. Tikman na. Sarap ng chow. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, nga naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Ay, opo. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang Opo. Medyo may sinyal. Makikidaan po. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miski nga sa punso bari-bari apo nga niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kayo. Kasi, Tabi-tabi po. kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin Opo. Akala mo yung pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagbari-bari apo baka sino, malulumpo baka- ka baka hindi ka. yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw sa takot mo sa dami ng punso bago bari-bari apo. Yung pala Magagalangin tayo. langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED? Oho. Pwede po ba? Kasi baka doon, sasabihin ng CHED, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna. Kasi, tingnan mo ngayon, nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Pero baka sabihin nila, hindi, ang amin naman kinakampanya lang, wala mo na yung karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na sinintupad dyan. Oho. Meron silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. ng ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Opo, ano po Kailangan may kalakip na pag-iingat Oho. na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. Yes po, oo. so asa ng observance nito, di ba? So paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita in Chinese Embassy. Oho. So sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela opo. na statement Oho. kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation Oho. which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. Teka muna, parang si Nelson, kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Oho. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang ang ano nun Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw na una di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ka ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw na una Parang ganun lang yan Oho.
Alam mo, yung sunog, kahit bata pag mawala ng sunog eh. Ay, yes, totoo naman po yun. Oo. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam kung ano yung consequence ng gagawin niya. Naglalaro siya ng Akala niya yung posporo posporo pwedeng kiss-kissin kahit na nasa tabi siya ng ng dayami, di ba? Hindi niya sinasadya yun eh. Wag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, sunog lahat yun, Sen. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Apo. Pero Halimbawa lang po na, halimbawa. pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. Po. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa Nelson, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At yata mayroon pang suggestion na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sen. Sa halip na humupa ay Yan. lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag naging maanghang na salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami ng parang Martes yun eh. tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 Opo. Ang title niya din ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito eh. So kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala naman ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Isip, ang bigat naman ito. Sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng kung paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan eh. Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ang tatapang ng mga Pilipino? Yung ba, makukuha ba natin yan? At sa huli nga, Nelson, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non grata. Lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Gaalis na kami. Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinara yung embahada. Opo. Sino pang makakapunta ng China? Yung yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede, Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta roon? Nako. Paano? O halimbawa yung kami, pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. Paano yung walang negosyante, walang visa? Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. businessmen, mga negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-export? Paano yung nag-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss.